Kakailan lang inilabas ng Apple ang iPhone 17 Pro at ilang araw matapos ito, naglabasan na ang mga larawan ng device na may gas-gas, chips, marka at UP mula sa mga customer. Tinawag na ng mga news outlet ang isyung ito bilang Scratchgate. Naging laganap ito kaya't naglabas ng pahayag ang Apple 5 araw lang matapos ilabas ang 17 Pro sa merkado. Sabi nila, ang aluminum sa 17 Pro at Pro Max ay kasing tibay lang ng nasa ibang produkto. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, maaaring magpakita ito ng maliliit na gasgas dahil sa normal na paggamit. Ngunit ang nangyari nitong nakaraang linggo ay hindi normal. Sa totoo, isa lang ang naaalala kong ibang iPhone na nagkaroon agad ng ganitong sira matapos ilabas. iPhone 5. Lumabas ito noong Setyembre 21, 2012 at katulad ng sa 17 Pro, mabilis na nag-post ang mga tao ng mga larawan ng produkto na may mga gas-gas, tama at kalmot, kaya naging trending sa social media ang terminong Scuffgate. May isang user na nag-email kay Phil Schiller, Vice President ng Apple sa Worldwide Marketing. Mahal ko ang aking itim at slate na iPhone 5 pero napapansin ko ang mga gas-gas, kalmot at marka sa bandang telepono at iba pang bahagi. Ano ang dapat naming gawin? May plano ba kayong ayusin ito? Sumagot si Schiller, anumang produktong gawa sa aluminyo ay maaaring magasgasan o magasgas habang ginagamit na maglalantad ng natural nitong kulay pilak. Normal lang iyon. Ngayon, ang pahayag na yon mula 13 taon na ang nakalipas ay parang katulad ng narinig natin mula sa Apple kamakailan. Totoo bang sobra lang ang reaksyon ng lahat sa isang bagay na dapat ay normal lang? Hindi talaga. Kasi 2 beses lang naging issue ito sa 18 taong kasaysayan ng iPhone. Noong 2012 sa iPhone 5 at ngayong iPhone 17 Pro. Kung normal ito sa estadistika, dapat 51 hanggang 100% ng lahat ng iPhone model ay nakaapekto na ng ganitong durability issue. Pero hindi naman, 5.7% lang ang naapektuhan. Iyan ay 2 sa 34, masasabi kong hindi iyon normal. Masusing tingnan pa natin dahil may kakaibang katangian ang iPhone 5 at 17 Pro na nagpapababa ng tibay nila. Ang una ay ang kanilang aluminum na disenyo, kaya napakahalaga ng paggamit ng matibay na protective case tulad ng O-Stand Q3 AIR para sa mga bagong teleponong ito. Sige, karaniwang ginagamit ang aluminum sa mga consumer electronics dahil magaan ito, mura, madaling gawin, at madaling kulayan ng matingkad na kulay. Pero may mga hindi magandang bahagi rin, malambot ito at mahina. Ang mga kumpanyang tulad ng Apple ay nag-a-anodize ng aluminum para magkaroon ito ng matibay na panlabas na patong laban sa magaang gas-gas. Pero 15 microns lang ang kapal ng patong na ito, 10 ng kapal ng buhok ng tao, kaya madaling pa ring mabutas, magasgasan, at madent ang aluminum. Kapag nilalagyan ng kulay ni Apple ang aluminum, tina ang nilalagay sa ibabaw ng anodized na patong. Ibig sabihin, pwedeng magasgas ang pintura pero hindi ang aluminum. Kapag nangyari ito, may mapusyaw na abong marka na makikita sa madilim na pintura. Ang iPhone 5 ay may napakaitim na aluminum na tinawag ng Apple na slate at kapag natanggal ang kahit kaunting pintura, kapansin-pansin ito dahil sa malakas na pagkakaiba ng kulay. Chamfered na parang diamante ang mga gilid ng 5. Ginawa ito sa machining process na nagtanggal ng anodized coating, kaya naging makinis at makintab ang aluminum, ngunit naging malambot at madaling masira. Dahil sa sobrang init, may mga customer na nakitang sira na agad ang telepono paglabas ng kahon. Kahit sinabi ni Schiller na normal lang magasgas o magka-chips, napatunayan ng iPhone 5 na mas marupok ito kaysa dati dahil sa mga desisyong disenyo ng Apple. Mga desisyong binawi sa mga sumunod na modelo. Hindi na lumabas ang 5S sa dark slate na kulay. Sa halip, gumawa ang Apple ng space gray, isang kulay na mas malapit sa pilak kaysa sa madilim na gray o itim. Sa ganung paraan, kapag nasira ang telepono, mas mababa at hindi gaanong halata ang pagkakaiba ng kulay sa pagitan ng hilaw na aluminyo at space gray. Pagkatapos, ang SE na ginaya ang disenyo ng 5 ay wala ng diamond chamfered na gilid. Meron itong anodized na chamfered na mga gilid na hindi kasing kinang o ganda, pero mas matibay naman. Hulaan mo, wala ng scuffgate at wala na ring malawakang reklamo mula sa gumagamit. Pagkalipas ng 2 taon, inulit ng Apple ang parehong pagkakamali sa iPhone 6. Noon, palaki ng palaki ang screen ng Android phones bawat taon,
Pero minsan lang nagdagdag ang Apple ng laki sa iPhone. Mula 3.5 pulgada sa iPhone 4S naging 4 pulgada sa iPhone 5. Samantala, may 4.8 pulgadang display ang Samsung Galaxy S3 at 5.5 pulgada naman ang Galaxy Note 2. Dahil dito, bumagal ang benta ng iPhone at tumaas ang market share ng Android smartphones mula 2,011 hanggang 2014. Nagplano ang Apple ng pagbabalik gamit ang iPhone 6 at 6 Plus na may pinakamalalaking 4.7 at 5.5 pulgadang display noon. Nagresulta ito sa dalawang malaking pagbabago sa disenyo, isang teleponong mas malaki at mas manipis. Hanggang lumabas ang iPhone Air noong nakaraang linggo, ang iPhone 6 ang dating pinakamakapal na modelo na may 6.7. Mas manipis ito ng 9% kaysa 5S na 18% namang mas manipis sa 4.7 nm. Idagdag pa ang 27 o 70% mas malaking sukat, mas madali pang mabaluktot ang device. 3 araw matapos ilabas ang iPhone 6, naglabasan na ang mga larawan ng mga customer na baluktot ang device dahil sa paglalagay nila nito sa masisikip na bulsa. Nag-viral ang video ni Unbox Therapy na binabaluktot ang telepono at 6 na araw matapos lumabas, nag-ulat na ang mga pangunahing news outlet tungkol sa iPhone 6 Bendgate. Agad tumugon ang Apple at inimbita ang mga mamamahayag sa kanilang testing facility sa Cupertino para patunayang pasado sa durability standards ang iPhone 6 at 6 Plus. Naglabas din sila ng pahayag na nagsasabing, sa normal na paggamit, napakabihira ng pagbaluktot ng iPhone. Pero hindi pa rin nasagot ang pinakamahalagang tanong. Mas madali bang mabali ang iPhone 6 kaysa sa mga lumang modelo? Kaya ang Consumer Reports, isang independenteng non-profit na organisasyon na hindi tumatanggap ng pera mula sa mga patalastas, ay nagpasya na sagutin ang tanong na iyon mismo. Nagsagawa sila ng bend test gamit ang compression machine na may kontroladong puwersa sa 6 na iba't ibang smartphone. Tapos na ang pagsusulit kapag natugunan ang alinman sa dalawang pamantayan. Ang isang telepono ay kitang-kitang nabaluktot at hindi na bumalik sa dati nitong hugis, o kaya naman ay nahiwalay ang screen mula sa katawan. Sa 6 na device, ang Samsung Galaxy Note ang nanguna na kinaya ang 150 pounds ng puwersa. Nagtabla sa pangalawang pwesto ang LG G3 at iPhone 5 na parehong umabot sa 130 pounds. Parehong pumangatlo ang HTC 1 at iPhone 6 Plus na umabot sa 70 pounds. Sa huli, ang iPhone 6 ang nasa pinakahuling pwesto na nakayanan lamang ang 70 pounds ng puwersa. Kaya halos kalahati lang ng tibay kumpara sa iPhone 5. Kaya kahit nabihira mangyari sa mga gumagamit ang pagbaluktot ng kanilang 6 o 6. Plus hindi nabanggit ng Apple na 46% at 31% na mas mahina ang mga ito kumpara dati. Gaya ng sa scuffgate ng iPhone 5, tahimik din itong inaksyonan ng Apple sa bagong modelo kinabukasan. Ang 6 ay gumamit ng 7,000 series na aluminum kapalit ng 6,000 series sa 6, kaya 2-4 na beses na mas matibay ang chassis laban sa permanenteng pagbaluktot. Pero hindi lang yon, pinataba rin ng Apple ang pader ng likurang shell at nagdagdag ng tadyang ng stainless steel at zinc sa paligid ng volume button at SIM tray openings. Dagdag pa, binago ang hugis ng mga butas ng volume button mula sa mahaba at manipis na mga puwang patungo sa mas maiikli at mas compact na mga butas na may mas makapal na metal sa mga gilid. Nang magsimulang matanggap ng mga customer ang kanilang 6S units, wala nang malawak ang reklamo tungkol sa pagbaluktot at wala nang bendgate. Mukhang natuto na ang Apple mula sa iPhone 5 at 6. Sa loob ng 10 taon, wala nang malaking issue sa tibay ng iPhone dahil naayos na ito gamit ang mas matibay na metal at salamin. Noong 2017 ang iPhone 8 ang unang may stainless steel frame. Mas maganda ito kaysa sa aluminum dahil 3 beses itong mas matigas at halos doble ang tibay, kaya mas mahirap baluktutin at mas matibay laban sa gasgas. Mas mahal din itong materyales, kaya mas premium ang pakiramdam ng telepono. Mahalaga ito sa iPhone X dahil ito ang unang modelo na nagkakahalaga ng $1,000 mas mataas kaysa dating 7 plus na 770. Pero bawat materyales ay may kahinaan. Problema sa stainless steel ay mas mabigat ito, 3 beses kaysa aluminum. Patuloy ginamit ng Apple ang stainless steel sa high-end iPhone models hanggang 2023 sa 15 Pro. Ito ay may titanium na halos kalahati lang ng bigat ng bakal pero kasing tibay pa rin. Pero may malaking kahinaan ito, ang presyo.
Ang titanium ay 10 to 15 beses mas mahal kaysa aluminum at 6 to 10 beses mas mahal kaysa stainless steel. Ito ay dahil mas mahirap minahin at kunin ang metal na ito. Mataas ang enerhiya na kailangan sa pagkuha ng titanium, mabagal ang proseso, at limitado ito sa ilang lugar sa mundo. Ibig sabihin nito, mas kaunti ang mga refinery na nagbebenta ng material kaya tumataas ang presyo. Nang gawin ng Apple ang iPhone 17 Pro na mas maraming metal kaysa 16 Pro, napilitan silang maghanap ng alternatibo dahil sa mahal ng titanium. Sa unang pagkakataon, sa 9 na taon, ginamit ng Apple ang pinakamurang aluminum sa pinakamahal nilang iPhone. Hindi lang ito para makatipid. Sa paglulunsad ng iPhone 17 Pro, sinabi ng Apple na 20 beses mas mahusay ang aluminum sa thermal conductivity kaysa titanium. Totoo man ito sa technical na aspeto, hindi naman ganoong kalaki ang epekto nito sa thermal performance ng 17 Pro. Sa manipis na device gaya ng iPhone, hindi init sa hangin ang pangunahing hadlang. Ito ang mabilis na pagkalat ng init sa device para maiwasan ang sobrang init ng chip. Kaya ang totoo, ang bagong vapor chamber cooling system ng 17 Pro ang mas malaking dahilan ng magandang thermal performance nito. May ebidensya na sumusuporta rito. Isipin mo ang iPhone 8 at 10. Ang aluminum frame ng 8 ay 10x, mas mahusay mag-conduct ng init kaysa steel frame ng 10. Pero sa parehong matinding gawain, umabot sa 44 degrees Celsius ang iPhone 8 at 45 degrees naman ang 10. Pareho silang gumagamit ng internal graphite spreaders para ilayo ang init mula sa chip, kaya halos walang pagkakaiba ang resulta. Ipinapakita ng ilang pagsubok na ang mga laptop na may vapor chamber ay umaabot ng 60 Celsius sa matinding paggamit. Samantalang, ang mga kakumpetensya na may parehong hardware at heat pipe ay halos 80 Celsius. Yan ay 25% pagbaba ng temperatura dahil lang sa vapor chamber. Kumusta ang resulta ng 17 Pro test? Sa mabigat na gamit, ang 17 Pro Max ay umabot sa 33.3 degc habang ang 16 Pro Max ay 43.1 degc. Yan ay pagbaba ng temperatura ng 23% na tumutugma sa performance ng vapor chamber ayon sa pamantayan ng industriya. Malinaw na limitado ang mga test na ito at tingin ko nakakatulong ang aluminum frame ng 17 Pro sa thermal performance pero hindi ganoon kalaki ang epekto nito gaya ng pinapaniwala ng Apple. Gusto ko talagang malaman kung paano ikumpara ang Titanium 17 Pro na may vapor chamber. Sa tingin ko, sulit isakripisyo ng kaunti ang thermal performance ng aluminum kapalit ng tibay ng titanium. Tama rin ang sinabi ng Apple na ang aluminum ay nagkakagasgas dahil sa normal na gamit at pagtanda. Nakita natin ito kamakailan sa Space Black MacBook Pro noong 2023. Tulad ng slate iPhone 5, lumitaw ang mga depekto dahil sa madilim nitong anodization na sana ay natakpan kung mas maliwanag o pilak ang kulay. Nagpost ang mga customer online ng mga larawan ng reklamo sa marupok na pintura, lalo na sa USB-C port na madaling magka-chips kahit ilang beses lang gamitin ang metal connector. Bukod dito, ang matalim na 70 degree na gilid ng aluminyo ay madaling masira dahil hindi kumakapit ng maayos ang anodized coating. Meron talagang tawag dito na tinatawag na edge effect. Ayon sa ulat ng paggawa, ang anodized coatings ay tumutubo patayo mula sa ginamot na ibabaw. Dahil dito, nagkakaroon ng mga puwang sa lahat ng matutulis na sulok at gilid. Ang coating ay may tendensyang maghiwa-hiwalay sa mga puntong ito. Lahat ng gilid at sulok ay dapat pakinisin gamit ang radius upang makakuha ng pantay na coating. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit napakadelikado ng iPhone 17 Pro. Ito ang unang modelo na may camera bump na gawa sa aluminyo na may matalim na anodized na gilid sa paligid ng perimeter. Isang desisyon na mas masama pa kaysa sa chamfered edges ng iPhone 5 dahil mas nakausli at mas malaki halos ng doble ang camera bump kumpara sa nakaraang taon. Kaya mas mataas ang posibilidad na matamaan o magasgasan. Kapag inilapag mo ang 17 Pro, nakabalanse talaga ito sa camera bump. Madalas itong sumasayad sa mga bagay at imbes na gawing pinakamatibay na bahagi ng telepono, ginawa pa itong pinakamahina ng Apple. Sa mga nagsasabi na dapat mas ingatan ko ang telepono, masasabi ko na dapat mas ingatan ng Apple ang kanilang mga customer. Isipin mo ang presyo ng iPhone nitong nakaraang dekada. Mula $650 naging $1,000, $1,000 at $100, at sa huli $1,000 at $200.
Ngayon, doble na ang gastos natin sa pinaka-premium na iPhone. Kaya tama lang na asahan nating mas premium din ang produkto. Mas nakakainis pa dito na ayos na ng Apple ang mga problema sa tibay ng iPhone dati. Noong 2017 tumigil na sila sa paggamit ng aluminum sa likod at pinalitan ito ng ion strengthened glass. At ang iPhone X ay tuluyang iniwan ang aluminum para sa stainless steel. Noong 2023 nagkaroon tayo ng titanium. Sa nakaraang 8 henerasyon, lalo lang naging mas matibay ang mga iPhone. Pero ngayong taon, biglang naging mas mahina ang iPhone. Hindi pa ito nangyari dati. Kaya inaasahan kong magugulat ang mga customer. Yung 15 Pro na dati nilang nadadala ng maayos. Ngayon nasisira na ang bagong 17 Pro. Malibang asahan na kasing tibay pa rin ng dati ang iPhone ngayong taon. Kasi nakita naman natin ang mga durability test. Ang 17 Pro ay nadadamage hindi lang ng susi, pati ng barya. Ang pinakamarupok na bahagi, ang camera bump ay halos doble laki kumpara dati. Parang ang Achilles heel ay naging Achilles binti. Ang 17 Pro at 17 Pro Max ang pinakamabigat na aluminum iPhones, tumitimbang ng 200 at 6 at 200 at 33 gramo. Ang 17 Pro Max ay 15% mas mabigat kaysa sa dating record holder na 14 Plus. Ibig sabihin, kapag nahulog ito, tatama ito sa lupa ng 15% na mas malakas. Kahit ang mga gumagamit na sinubukang protektahan ang kanilang iPhone 17 Pro, gamit ang case ay natuklasan na maaari pa ring masira ang aluminum dahil sa impact. Hindi ko alam kung inaasahan ng Apple na okay lang sa mga customer ang magasgasan at may UP ang mga telepono nila, o kung akala nila mas iingatan natin ang iPhone na gawa sa aluminum. Pero kahit anong ingat natin, imposibleng hindi mabitawan ng 10-10 milyong tao ang teleponong ito nang hindi sinasadya. Sa tingin ko, may rason ang inis ng mga customer. Nagtaas ng P100 ang Apple sa 17 Pro kumpara dati, pero mas mura at di kasing tibay ang materyales ngayon. Ano kaya ang pwedeng ginawa ng Apple na iba? Sa tingin ko, mas mainam sana kung ipagpatuloy nila ang paggawa ng Pro iPhones na titanium. Oo, mas mabigat ng kaunti ang 17 Pro, pero ang dagdag na tibay at resistensya sa gasgas ay makakaiwas sa reklamo. Pero kung kailangan talagang manatili ng Apple sa aluminum dahil sa ibang dahilan bukod sa gastos, tulad ng kaunting thermal improvements o mas practical na logistics, pwede naman nilang protektahan ang camera bump sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng paggawa nito gamit ang salamin. Ang antenna line na pumapalibot sa bump ay pwede namang ilagay sa gilid katulad ng sa iPad Pro. Magiging dahilan din ito para matanggal ng Apple ang millimeter wave antenna window at maibalik ito sa dati nitong pwesto noong nakaraang taon na nakakabit sa likod ng salamin. Pwede nang i-recenter ang logo. Pag nirender natin ito, ganito siguro kalalabasan. Isang puting glass panel mula itaas hanggang ibaba, glass na camera bump at tama ang pwesto ng Apple logo. Katabi niya ang 17 Pro ngayon at sa tingin ko mas maganda talaga itsura nito kahit medyo biased ako. Masosolusyonan din ng design na ito ang sunod kong problema sa 17 Pro, ang malinaw na case nito. Para sa konteksto, ganito ang itsura ng clear case ng Apple sa 16 Pro noon at ganito naman ito sa base iPhone 17. Pareho silang 71% transparent dahil tinatakpan lang ng puting plastic na MagSafe array ang 100% ng telepono. Para sa marami, ayos lang ang kompromiso. Ngayon tingnan ang malinaw na case ng bagong iPhone 17 Pro. Hindi ako sigurado kung malinaw pa itong case kasi halos 60% ng telepono natatakpan ng puting parihaba. Nakakainis pa. Sana ginandahan ng Apple ang case kung tinerno nila ang kulay ng parihaba sa bawat telepono. Maganda ang puting version ng 17 Pro lalo na't puti rin ang parihabang salamin nito. Isipin mo kung meron ding cosmic orange at deep blue na version. Magbibigay ito ng impresyon na parang talagang malinaw ang case habang natatago pa rin ang MagSafe. Kung kailangan talagang puti, mas gusto ko yung lumang disenyo na bilog na puting plastic. Malamang nagpasya ang Apple na huwag na itong gawin dahil hindi na gitna ang logo ng Apple sa MagSafe na bilog ng 17 Pro. Ibig sabihin, kung gagamitin ng Apple ang dating disenyo ng malinaw na case, matatakpan ang kanilang logo. Maraming chismis na matagal nang inaasahan ang isyong ito. Akala namin babaguhin lang ng Apple ang magnet para magkasya ang logo. O kung mababawasan man ang lakas ng magnet dahil doon, pwede namang hayaan na lang ng Apple na matakpan ang kanilang logo.
Nangyari na rin talaga ang ganitong bagay noon sa iPhone 5C. May bilog na butas sa likod ng silicone case na tumatakip sa bahagi ng salitang iPhone. Makikita mo lang ang HON. Kaya noon, tinawag itong honphone bilang biro. Hindi ko iniisip na malaking issue ang bahagyang pagtatakip ng MagSafe sa Apple logo basta malinaw pa rin ang clear case. Sa halip na gawin ang alinman doon, pinili ng Apple ang malaking puting plastic na parihaba. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakakakaibang desisyon sa disenyo, ang mga kulay. Ang 17 Pro ay may kulay pilak, cosmic orange, at malalim na asul na walang space gray o itim. Dalawang modelo lang sa kasaysayan ang ganito. Ang iPhone 5C noong 2013 na may puti, pink, dilaw, berde at asul, at ang orihinal na iPhone noong 2007 na kulay pilak lang. Lalo itong kakaiba dahil pinili ng Apple na gawin ito sa Pro models dahil sa kasaysayan, palaging mas madidilim at mas mapupusyaw na kulay ang iniaalok nila kumpara sa base model. Sa totoo lang, hindi dapat nagkaroon ng itim ang iPhone Air dahil ayon sa Apple, ginawa ito gamit ang mga kulay na nagpapakita ng gaan. Isipin mo rin na bawat henerasyon ng iPhone Pro ay may 4 na kulay, pero ngayong taon, ang 17 Pro ay 3 lang ang kulay. Ibig sabihin, tinanggal ng Apple ang itim na opsyon at wala ring ipinalit. May mga usap-usapan pa nga noon tungkol sa bagong kulay na tinatawag na liquid glass na bahagyang nagbabago ng kulay depende sa ilaw sa paligid. Ginawa raw ito para tularan ang epekto ng refraction ng liquid glass sa iOS 26. Maganda sana kung pinalitan man lang nila ang itim na kulay, pero sa halip wala tayong nakuha. Isa sa mga paliwanag dito ay pagtitipid dahil mas mahal magbenta ng mas maraming kulay na pagpipilian. Kaya ang budget na iPhone 16e ay 2 kulay lang ang meron. At ang naunang SE ay 3 kulay lang ang inilabas. Pero nakakagulat na ginagawa rin ng Terhin ang pagtitipid na ito sa pinakamahal na mga modelo ng iPhone. Isa pang teorya na narinig ko ay ang itim na iPhone 17 ay mas sumisipsip ng init at sikat ng araw na maaaring makaapekto ng masama sa buhay ng baterya at performance. Pero parang hindi rin iyon tama kasi ang 17 Pro na madilim asul ay malamang sumisipsip din ng kaparehong init. Nagbigay ng opisyal na paliwanag si Greg Joswiak, presidente ng marketing ng Apple. Sabi niya, maraming taon na kaming may iba't ibang madidilim na kulay. Alam naming gusto ito ng mga tao kaya naglabas kami ng deep blue. Kaya parang gusto lang talagang mag-iba ng Apple ngayong taon. Mas naging malinaw pa ito dahil sa bagong kulay na orange, na siyang pinakamatingkad na shade na inilabas sa Pro iPhone. Sumagot si Joswiak, gusto mo ng masayang kulay? Anong masasabi mo sa cosmic orange? Nagdadala ng kawili-wiling punto. Mas mapurol at hindi matingkad ang kulay ng Pro iPhone kaysa sa standard na modelo, marahil dahil hindi kasing ganda maghawak ng kulay ang stainless steel at titanium kumpara sa anodized aluminum. Sa 17 Pro, nagkaroon ng chance ang Apple na magbigay ng mas maliwanag at matingkad na kulay, na tiyak ikatutuwa ng marami. Sa kabilang banda, mas nakakadismaya tuloy na 3 kulay lang ang pagpipilian para sa 17 Pro imbes na 4 o 5, gaya ng mga nakaraang taon. Sinusubukan ko ngayon ang 17 Pro Max at maraming gusto ako dito na ilalagay ko sa aking review video. Sa tingin ko, dapat panagutin ang mga kumpanyang tulad ng Apple kapag nagkakamali dahil kadalasan pampublikong pressure ang nagtutulak sa kanilang ayusin ang problema sa susunod na release. Iyan ang nangyari sa iPhone 5s dahil sa scuffgate, sa iPhone 6s dahil sa bendgate, at inaasahan kong mangyayari rin sa susunod na taon sa iPhone 18 Pro dahil sa ingay na ginagawa natin ngayon tungkol sa scratchgate. Ito ang Apple Explained. Salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod na video.